Nasa Milyones linya po talaga. natin si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Yan, may concern of elections. Oo, 3 And billion budget ang to kayo. kinaltas sa inyo, Chairman. 14 billion po, Ma'am Weng. 14? 14 billion, opo. Bakit yung nabasa ko 3 billion? So 14 billion. Ganun kalaki ang kailangan Opo. natin. Opo, 14 billion po at 3 billion para sa national and local elections Oo. at 11 billion para sa barangay and SK elections po. So Magastos. medyo, Oo. opo, medyo malaki po ang nakalkas, Ma'am Weng. Ano daw po ang paliwanag ng ehekutibo? Bakit po ganun kalaki ang tinanggal sa COMELEC budget? Naiintindihan naman po natin, Ma'am Weng, Sir Weng, sapagkat yung fiscal space natin, ika nga, talaga namang napakadami ring ahensya ng pamahalaan ang nangangailangan, lalong-lalo na siyempre kapag edukasyon ang pinag-uusapan, dapat doon din nakafocus. Kaya lang po talaga, masasakripisyo po kasi yung mga ilang napakalalaking items na dapat at kailangan sa ating eleksyon, katulad po ng voters education, katulad po ng honoraria ng ating mga guro, sapagkat yung po sa ating pong national and local elections na ipaglaban po natin na magkaroon across the board ng dagdag na honoraria ang mga guro natin. Kasi nga po, ito ay isang automated election at meron tayong mga bagong makina at medyo maglilingkod na maaga yung mga guro natin. So meron po silang tigda 2,000 across the board. Subalit ito pong 2,000 dagdag na ito ay mawawala sa barangay and SK elections at the same time, sila rin po ay mawawala ng tinatawag na support staff, hindi katulad sa national and local election. Malaking kwan pala yan, malaking dagok, malaking bagay. Tsaka 2,000 pesos. So paano tayo? Dagdag po yun doon sa dati ng amount na tinatanggap po nila na honorarium. Opo, magkakaroon po sila, Ma'am Weng, Sir Weng, ng dagdag na 2,000, kaya po yung chairman ng electoral board magkakaroon ng 12,000 pesos na honoraria at siya naman po mong 2 miyembro ay 11,000. At the same time, bawat presinto merong isang support staff, ibig sabihin merong nauutusan, merong tagatakbo, runner, ika nga yung mismong electoral board members, Opo. at yung principal, yung DESO na tinatawag, meron din siyang 2 na support staff. Napaka-importante po kasi yung support staff sapagkat meron po tayong mga emergency accessible polling place, Ma'am Weng, Sir Weng, yan po yung mga kung saan yung mga nakatatanda na dapat boboto sa second floor Opo. o kaya third floor ay hindi na po boboto doon kung hindi sa ground floor na. Opo. Yung support staff yung mawawalan. aalalay sa kanila doon sa special polling place na yon. Opo, at sila po yung kumukuha ng mga balota doon sa mga presinto. Sila rin na nagbabalik ng mga balota pagkatapos makaboto. Okay. Yung mga vulnerable sectors natin. So, hindi na- yan po meron. Hindi natin magagawa Opo, yun. Kunyari yung mga PWD, mga senior, kailangan umakyat ulit o pwede pa rin kahit papano kung walang budget man, pwedeng may mga classroom pa rin na nasa baba lang na pwede silang bumoto. Ay, Sir Weng, gagawan po ng paraan ng Commission on Elections. Hindi naman po tayo papayag na pupunta sa second floor or third floor ang mga nakatatanda natin o kaya yung mga may kapansanan. Ang mahirap lang po talaga, wala pong tagatakbo, walang tagakuha ng mga balota doon sa mga presinto kung saan naandun yung kung saan talaga dapat boboto yung mga vulnerable sectors natin. Chairman, linawin ko lang. Yung 2,000 na additional doon sa honorarium ay meron, at saka yung support staff ay meron po doon sa national and local elections ng 2025, pero mawawala lahat ito doon sa barangay and SK, pati doon sa BARM elections. Tama po, Ma'am Weng. Alright. Yan po ay kasama doon sa 11 billion na mawawala para sa barangay and SK elections. At tatandaan po natin, Sir Weng, Ma'am Weng, yung po kasi mga guro ay pag naglingkod sila sa barangay and SK, ito po ay manual na halalan. Medyo mas madaming trabaho kasi nga po binibilang yung balota isa-isa at alam naman natin pagka manual na eleksyon, abay inaabot ng madaling araw, ang pagbilang, minsan nga kinabukasan pa bago matapos yung pagbilang sapagkat depende doon sa mismo mga posisyon at yung mismong dami ng mga kandidato. May nakakakuha ba kayo ng kahit suporta man lamang sa mga mambabatas na para ho yan ay ma-restore kaya siguro? Oo, may kahit babalik papano? daw po Oo. ba? Ay, opo, alam niyo po, Sir Weng, Ma'am Weng, nung nagkaroon ng pagdinig nung nakaraang linggo, yung pong buong komite ay nagsabi na dapat maibalik yung pong nawala sa Commission on Elections at nagkaroon ng motion na sabi at the proper time ay imumove nila na maibalik yung buong budget po na nawala sa atin sapagkat napakadami pong items katulad po ng forms and supplies. Baka po hanapan kami ng mga
ng mga tao, halimbawa may mga kailangang gamit sa bawat presinto ay hindi po namin mapoprovide dahil nga po doon sa nawala. Subalit again, naiintindihan po natin talaga yung predicament din ng Executive Department sapagkat napakalaki din ng mga pangangailangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May ibig sabihin nun, Chairman, Weng, magkakaroon ng realignment ng pondo sa ibang ahensya ng gobyerno para punuan yung 14 billion na kailangang ibalik sa COMELEC na ihihirit po ng mga mambabatas kasi hindi ka pwedeng basta magdagdag at malalaki yung ceiling ng budget. Kung ano yung Hanapan sinagbit ng Malacanang, hanggang doon lang yon, iikutin mo na lang yon para punuan yung kailangan ng COMELEC. Di po ba, Chairman? Tama po kayo, Ma'am Weng, kung ano yung pinropose na executive, hindi pwedeng taasan Yes. ng ating legislative. Pwede nilang ibaba pero hindi pwedeng taasan. At yun po yung ating kinakatakot, Ma'am Weng, Sir Weng, sapagkat kung napansin po ng lahat nung tayo umaten sa pagdinig ng mababang kapulungan para sa ating budget, hindi po namin talaga pinush ng gano'n bagamat talagang kailangan sapagkat yung pong ibang ahensya ng pamahalaan, baka po kasi sila ang mawalan ng ilang budget nila na napaka-importante rin po sa kanila. Kaya po kami, naunawaan namin, sabi nga namin, the COMELEC will just find ways kung ano na lang po yung, at least buti nakakatipid kami doon sa mga procurement natin sa halip na ganito, halimbawa yung presyo, mas mababa yung presyo ng aming pong procurement at yung mga natitipid, yun na lang po yung mga pampapalsak namin doon sa mga ilang items na nawala po sa amin, Ma'am Weng, Sir Weng. Hindi kanyo nga kami pala, Chairman, ng schedule natin sa susunod na taon, ang petsa ng mga bawat eleksyon? Ay, opo, May 12 po, Mayo 12, ang ating pong national and local election. Kasabay po ang Bangsamoro parliamentary election. First time po yun na magkakaroon tayo ng election sa Bangsamoro. Yan pa po ang isang na-sacrifice na budget para po sa susunod na taon. At 5 buwan pagkatapos po noon ay meron na tayong barangay and SK elections na naman. Manual na halala naman po yung barangay and SK elections. Anong petsa po yung barangay elections natin? December 3 po ang ating December 3. pong barangay and SK elections. Opo. So again, tama po kayo yung nabanggit ko kanina, Sir Weng, ilang linggo na lang filing na ng candidacy sa October 1 to 8 para sa national and local elections sa mga kababayan natin na mag-aambisyon tumakbo para mahalal sa national at local na posisyon. Bago po pupuntahan niyo ang magiging eleksyon na yan sa mga pamantayan na bagong latag ng COMELEC, balikan ko lang, kung hindi po maibabalik yung 14 billion, maliban dito sa honorarium ng mga teacher po natin na magsisilbi sa eleksyon, ano pa po yung masasakripisyo, Chairman? Yung pong voters education drive natin na talaga naman po mahigit kalahati yung nabawas. Alam niyo po, kakailanganin kasi namin yung malawakang voters education sa buong bansa mula November, December up to January 30 upang maipalaganap ang kaalaman paano ginagamit ang mga makina, huwag dapat matakot sa paggamit ng makina at syempre para mapakita rin sa mga kababayan natin yung ganda, yung mga bagong features ng ating makina. At yung maliban po doon, yung mga forms and supplies, yung printing natin ay masasakripisyo rin po maliban doon sa mga guro yung kanilang honoraria. So, more or less po, yan po yung component, Ma'am Weng, ng mawawala sa Commission on Election. Maliban sa mawawala, babagal ho ba ang takbo ng eleksyon, yung proseso niyan, tsaka yung bilangan? Kung ito ay mababawasan, at bawas na nga yung budget? Sir Weng, hindi pwede at hindi natin papayagan na dahil lang dyan ay mababawasan sapagkat, again, yun naman po sa ating machine, hindi naman po siya magkakaroon ng pagbagal dahil lang sa kulang ang budget. Ang nangyari po, Ma'am Weng, Sir Weng, noong nakaraang taon, tayo ay humingi ng budget na bawasan din po tayo ng 17 billion noong nakaraang taon. At dahil po doon sa pagkabawas na yon, ang ating pong na-procure na makina sa halip na 128,000 ay 110,000 na lamang. At yung po ay nagresulta sa pagdami ng mga botante sa bawat presinto. Oo, na yung dapat clustering. halimbawa ay opo dapat po Ma'am Weng, halimbawa 800 lang yung mga botante. Dahil nga po sa konti yung budget, ang marerentahan nating makina ay 110,000, magiging 1,000 po yung mga presinto. At hindi naman po ganun kadami, mga 500 to 600 precincts sa buong Pilipinas lamang. May 1,000 na botante, pero just the same,
madami pa rin po yun at baka humaba po yung pila ng mga kababayan natin sa araw ng eleksyon. Yun, naku, Pero again, yung naapektuhan niyan, yung barangay at SK elections lang. Tsaka yung Bangsamoro. Yes, Bangsamoro. Apo, yun po pinakamalaki yung barangay and SK sapagkat 11 billion at doon naman po sa ating dito po sa Bangsamoro. national local 3 billion. Okay. Dito po sa 3 billion sa national local ay 1.3 billion doon sa teachers training. So alam niyo po, ang COMELEC lagi nagte-train muna ng mga guro bago sila pinapakawalan sa bawat presinto sapagkat kinakailangan sila siyempre pakainin, Yes. may transportation at pagkatapos kung kinakailangan i-house sa isang mumurahin na hotel na halimbawa ay doon po natin sila nilalagay. Yan po, medyo masasacrifice ng Lalo konti. na kung may Gagawan. may security threat doon sa isang lugar kung saan sila Medyo magsisilbi. may mga hotspots Oo, tayo. diba? Oo. Sa ngayon, Opo, at Chairman, saka- wala pa kayong deklaradong hotspots, no? Wala pa po, hindi pa po natin yan, yan ay patuloy pa rin natin na kinukuha, ginagather yung mga informasyon para kung later on, sa mismong pag nagsisimula na yung ating election period, pwede na kami mag-declare ng mga hotspots. So, siyempre yung mga pagkamatay halimbawa o yung violence sa mga public officials sa kasalukuyan ay hindi pa naman natin kinukonsider na election-related. Papasok talaga yung mga hotspots na yan, Mamueng, Sir Weng, later pa, pagka pumasok na rin yung election period sa January po yun, magsisimula. Okay. Medyo malayo-layo pa. Dami Opo, pang panahon para sa libreng malay nyo. promosyon ng mga naghahangad, Chairman. Tama, Alam niyo, tama. Oo. Mamueng, Sir Weng, doon po sa ating nailabas na kalatas nung nakaraang linggo. Para maliwanag lang po, baka kasi masisi ang COMELEC. Nung kasing barangay and SK election, Mamueng, Sir Weng, natatandaan niyo po, pag file ng candidacy, ay kandidato na kaagad yung mga nag-file ng kanilang candidacy. Dito po sa ating patakaran ngayon para sa national local elections sapagkat automated ito at may desisyon ng Korte Suprema yung kaso ng Peñera versus COMELEC. Ang sabi po ay kandidato lamang yung mga filers, yung mga aspirants pagdating ng unang araw ng campaign period. 10 araw yan kapag national position at 45 araw kapag local position. Ano po implikasyon nito? Pag file nila ng candidacy, pwede silang umikot, magkakamay, nakikita yung pagkalalaking pagmumukha nila. Halimbawa sa mga kalsada. At pagkatapos namimigay ng kung ano-ano, hindi Yan. pa daw po sila kandidato. Yun. Hindi pa po sila kandidato. Alright. Diba, babantayan natin yan. Kandidato lang sila. Oo, babantayan Opo. natin yan, ha, Chairman, ha? Na susunod talaga ang mga yan. Well, Chairman, next time Thank you. pag-usapan natin yung mga bago ninyong panuntunan. Ha? Yan, Lalo na sa isa-isayin AI. natin yan. Oo. Oh, sir, maraming Oo. salamat Thank you, sa Chairman, oras. sa oras. Maraming salamat, Ma'am Weng. Happy weekend. Mabuhay po. Mag-ingat po Ayan. kayo. Thank you. Chairman George Garcia ng Commission on Elections.